Mr. Ronald De La Cruz and Rafi Mapagro. Okay, thank you very much. At ngayon po, panoorin naman natin itong activities ng Intramuros Administration kaugnay ng kanilang founding anniversary. Para sa mga art enthusiast, isang painting at paintography exhibit ang aming binisita sa Intramuros Visitor Center sa Fort Santiago. Bahagi ito ng Intramuros Arts Festival at ng samot-saring aktibidad na inilinya ng Intramuros Administration para sa kanilang ika-32 anibersaryo ngayong buwan ng Abril. Sa exhibit na pinamagatang Bahay Kubo and Philippine Traditional Houses Revisited, mga piling likha ni na Rosalinda Roman at Victor Sison ang aming nasilayan. Kabilang bahagi na saksihan namin ng isang summer photography workshop. Photography kasi first lagi kami magkasama. Kahit nag-travel kami, shoot kami parate. Then, so kailangan namin ng background talaga sa photography. So nag-enroll kami dito sa may FPPF para talaga magkaroon kami ng magandang composition. Then, maging tama and proper training sa photography. Kasi you have to have the proper training, so it's a basic photography. Besides that, meron kaming knowledge sa post-processing ng mga images. Just doon nga nakilala yung Omar Soles. Sa naging trademark. Importante sa photographer your eye, your mind to create. Ma-interpret mo yung litrato. Yun ang pinaka-importante. Lalo pa ngayon, advantage sila dahil digital. Well, doon sa mga nag-aaral ng photography, hindi lang ito hobby, pwedeng pagkakitaan. Pwedeng maging photographer ng barko, pwedeng maging photojournalist. Kinakailangan lang puspusang pag-aralan yung paggamit ng camera and then i-practice para makuha nilang eksakto kung paano yung effective na gamit ng camera. Hindi rin namin pinalampas ang pagkakataong mabisita ang Museo ng Casa Manila, isang colonial lifestyle museum sa kalye ng General Luna. Dito makikita kung paano namuhay ang mga may kayang pamilya o iyong mga kabilang sa ilustrado. Mga antigong muebles, ilaw, palamuti at kasangkapan ang napapanatili rito. Ang mga florera ay may impluwensyang Ming, habang ang kahoy ng muebles ay Victorian. Baroque naman ang mga dingding. Ang karaniwang matataas na kisame at malalapad na tabla ng Nara ay impluwensyang Espanyol na itinambal nila sa paggamit ng kapi sa mga bintana bilang pag-aangkop sa ating klimang tropikal. Ang adobe stone sa Casa Manila ay nagmula sa Bulacan. Ang pinakamataas na palapag naman ay gawa sa kahoy dahil mas magaan ito at angkop sa mga paglindol. Bago pa man ang ikalawang digmaang pandaigdig, karamihan na ng mga bahay at simbahan sa Intramuros ang napinsala ng mga paglindol noong 1863 at 1880. Ang Casa Manila ay bahagi lamang ng Plaza San Luis Complex at kagaya ng iba pang istruktura, ang fasada ibinatay sa disenyo noong yugtong kolonyal. Sa loob, maaaring bumili ng mga antique, likhang sining at souvenir items.